Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 127 hanggang 132 nagpapatuloy. Na in love ito na gustong iligtas si Virus, sinagot ni Virus niligtas daw siya ni Liu Ping, tinanong niya anong klaseng lalaki daw ito. Ito daw ang tagapagligtas niya ang kanyang mamahalin. Sa branch na kampo ng Subway Clan, isinama sila ni Virus, binalaan niya rin sila na mag-ingat kay Deputy Commander. Naalala ni Liu Ping noong nagtapat si Virus na boyfriend siya nito. Napansin niya na galit si Kelly, at nagselos si Deputy Commander, at sinampal siya nito. Wala daw itong karapatan magselos dahil walang sila ginagamit daw nito ang kapangyarihan niya bilang kapatid ng leader nila. Napatalikod na lang ito dahil sa kahihiyan, darating daw ang araw na madadali niya ito. Sa lugar ng Blue Bay Combat Team magmaritisan sila. Ano daw gusto nito sa kanya, wag nang mahiya. Pupunta daw ito sa sentro ng Maynila o mamatayan na lumalaban para sa bayan. Wala daw itong pakialam sa bayan na pinaglalaban nila. Nag-iisip si Liu Ping kahit wala naman itong utak. Kapag tinulungan daw siya nito makapunta sa sentro ng Maynila, papatayin niya si Deputy Commander. Sinabi ni Virus na marami itong tauhan, wala daw itong paki-yes or no lang sagot na kailangan niya. Siya daw ang ako ng lahat ng kasalanan. Humanga tuloy sa kanya ang mga kababaihan at pumayag si Virus sa gusto niya. Sinabihan niya na dalhin ang mga bisita sa tulugan nila. Pagdating nila sa lugar kung saan matutulog, inaasar nito ang ating bida, tag-1 kwarto daw sa kanila. Kaya sa wakas makaka-relax na siya. Nagulat siya dahil binisita siya ni Jinyan Gold Digger, gusto daw nitong makipag-usap silang dalawa lang, idinikit niya sa pader, nagpasalamat daw ito. Kailangan niya daw itong mabigyan ng magandang gabi. Nagulat sila dahil sa biglang pagdating ni Kelly, pagpasok nito ay walang tao, gusto pa naman niya malaman ang relasyon ng dalawa. Iniisip niya baka may kinuha sa labas kaya umupo na lang siya sa kama. Habang ang dalawa ay nasa ilalim nagtatago. Pinagpapawisan ng ating bida kapag nahuli sila. Hindi daw dapat siya mahuli dahil katapusan niya na. Nagkadikita na ang nagliliyab na katawan, wag na daw itong pumalag. Sinimulan na ni Jinyan pahirapan si Liu Ping sa sarap, pumalag na ito at ipinakain niya rito para matahimik. Maya-maya ay natapos na ang matinding laban, sumilip ang ating bida sabay nakita nito nakatulog na si Kelly sa pag-aantay, gumagapang na ito para hindi mahuli. Sa kasamaang palad natunugan siya ni Kelly. Mayroon daw itong tinatago sa kanya, kailangan niyang magpaliwanag sa kama, at sinimulan na nila ang matinding paglilitis habang nasa ilalim si Jinyan Gold Digger. Dinala si Valkyrie sa morgue para mapag-aralan, hindi sila makapaniwala na may ganitong robot. Habang nag-uusap ang dalawang embalsamador ay biglang natusok ang isa dito, sabay inatake rin yung kasama niya. Si Valkyrie hindi pa pala patay, mas lalo pa itong lumakas. Kinabukasan sa headquarters ng Subway Clan nagtitipon sila. Si Virus kasama ang grupo ng ating bida at mga atabs nito, nagkaroon ng tensyon dahil tinawag ni Virus na tayo si Deputy Commander, imbes na magalit ito ay natuwa pa siya, walang kahihiyan daw ito. Kaya niya daw sila tinawag dahil may pabuya, nakapatong sa ulo ng ating bida 3 tunaladang bigas at 100 na baril sa makahuli nito. Nilatigo sabay tinalian nito ni Virus, hindi daw siya papayag na saktan nito ang kanyang jowa. At inapakan niya ito sa mukha. Magbabayad daw ito ng mahal sa pagiging malaybag, nagkatutukan na ng baril ang magkabilang kampo, binulungan naman ni Jinyan Gold Digger na matapang daw ang jowa nito kaya tuturuan niya ng leksyon. Nagalit naman ating bida sa kanya at sumasakit pa ang sa kanya dahil sa matinding salpukan nila kagabi. Tinutukan nila ng baril si Liu Ping, inutosan niya si Zhang Yu na kumilos na at tinulungan siya ni Kelly, pinaputukan nila ang grupo ng ating bida. Umusok na dahil sa tindi ng barilan. Nagulat sila sa pananggalang nito, hindi man lang tinabla ng bala. Nagsimula ng umatake si Zhang Yu gamit ang kakayahan nito. Tinamaan lahat ng dapat tamaan, gumanti sila ng putok at hinawakan sa ulo. Inatake sila ni Liu Ping, gamit ang octopus na kamay pinagsasampal niya sila. Sabay kinuha niya si Deputy Commander at sinabing sumuko na ito. Wala daw itong balak sumuko at bumaba sa pwesto, nilatigo tuloy siya ni Virus. Pinigilan ito ng ating bida dahil hindi pa daw ito napapalo simula noong bata siya. Kaya lalo pa itong na-inlove kay Virus, ibibigay daw nito ang lahat. Walang hiya daw ito saad ng grupo ni Liu Ping. Pagkalipas ng 3 oras, ang ating bida at si Virus nakasakay sa train. Humanga ang ating bida dahil may train ng Subway Clan, ito daw tumulong sa kanila para lumaki puwersa nila, dito daw sila sasakay papunta sa sentro ng Maynila. Naalala ng ating bida noong binigay ng Deputy Commander ang susi para sa taong mahal niya. Iniisip niya na makakapunta sila ng sentro ng Maynila at tinanong nito kung may balak itong maging leader ng Subway Clan. Malakas lang daw ang Subway Clan dahil sa bala at baril, hindi rin siya mahihirapan hanggat sumusunod sila sa batas ng Subway Clan.
Gusto sana itong bigyan ni Liu Ping ng pabuya kaso ayaw nito sabay tumawag si Lee Sin sa kanya, dahil nakabalik na ang koneksyon ng internet. Tinanong nito kung anong lagay nila dahil makakarating na sila sa sentro ng Maynila, hinaharangan daw sila ng maraming hukbo ng aswang may komo-control daw dito nasa 3 kilometro ang layo sa sentro ng Maynila. Nagulat si Lee Sin dahil may biglang sumabog sa likod niya. Isang higanteng hari ng aswang mas malakas pa sa piniling aswang, ramdam nila ang lakas nito at ito rin ang komo-control sa mga aswang, isa daw ito sa 5 pinakamalakas na aswang sa buong Metro Manila. Nag-utos si Commander Guo na paputukan ito, nagsabi si Lee Sin na mamaya daw nila ituloy ang chismis pagkalipas ng 2 oras kahit gusto pa ng ating bida, parang may umaatake sa dingding ng train, kaya nag-utos ang ating bida na pumunta sila sa unahan. Dumating si Virus at tinanong kung anong nangyari pagkatapos ay tumingin sila sa bubong, at biglang may lumabas na kamay mula dito. Tinanong ng ating bida kung sino ito, bumaba ito ang piniling Valkyrie mas pinalakas. Napansin niya na nasugatan si Virus kailangan niya itong bakunahan, umatake ang piniling Valkyrie at napakabilis nito. Hindi na nagawang umilag ni Liu Ping kaya sinangga niya ito. Napa-aray kopo na lang siya sa sakit dahil mas malakas at mabilis na daw ito. Tumagos pa ito sa kabilang kwarto ng train, nakita ito ni Kelly tutulong sana siya kaso sinabihan siya na mauna na lang sila sa tagpuan, ginamit nito ang lakas niya para mapaghiwalay ang train. Nag-alalang napasigaw si Kelly dahil tatapusin na ni piniling Valkyrie ang ating bida, nang hihina na si Liu Ping at iniipon niya kanyang lakas, sabay umatake siya gamit ang kamay na Bakal One Punch Man, tinamaan niya ito. Kamay lang pala ni piniling Valkyrie at gulat siya dahil hindi ito nawasak kagaya ng unang laban nila. Naisip ng ating bida na wala siyang pag-asang manalo, isasakripisyo niya ang buhay niya para mapigilan ang halimaw. Itinulak niya sabay silang nahulog sa train ni piniling Valkyrie, buti na lang natal iyan siya ni Virus bago siya mahulog, sabay hinayla ni Virus ang lalaking mahal niya at naiwan si piniling Valkyrie na huhulog na walang kasama, nakaligtas ang ating bida at tuluyan ang naiwan sa ere ang piniling Valkyrie. Saka sumabog sabay nakatanggap ng 4,000 cash punto si Liu Ping, tinanong niya si Virus kung okay pa ito dahil bibili siya ng mahal na bakuna, napansin niya ang isang pataka na hulog ni Valkyrie. Isa pala itong bakuna na pinag-aaralan ng Science Research Institute gumamit siya ng 2,000 cash puntos para maayos ito at magamot si Virus. Gagamitin niya na ito sabay na wala sa linya ang train, at tataob na ito sa anumang oras. Kaya niyakap ni Liu Ping si Virus pagkakataon niya ng manghipo at sabay bumaon ang ulo ng train, pagkatapos ay sumabog at nagkausok, nakarating na sila sa Research Institute ng sentro ng Maynila. Swerte daw naka-jackpot ang ating bida diretso siya napunta sa misyon niya. Nakita niya yung isang kwarto sabay dinala niya si Virus dito, pinahigi niya na ito sa kama. Huwag daw itong matakot dahil puputukan niya ito. Inunahan na siya ni Virus magiging aswang na daw ito kaya kailangan siyang mapagbigyan ni Liu Ping. Sasabihin sana ng ating bida na may bakuna ito na takpan ang bibig nito ng halik. Tinapos agad ng ating bida ang laban at nahirapan din ito dahil palaban si Virus. Kahit natusok niya na ito kailangan pa rin makasigurado kaya babakunahan niya ito para magkaroon ng kapangyarihan si Virus. Habang nakarelax sinabi nito kay system na ipakita ang biodata niya. Pinag-aaralan niya kung anong palalakasin niya. Lumalakas ang mga nakakalaban hindi na nakakasabay ang kung fu nito at kailangan niya rin gumawa ng bagong sandata at ayusin ang armor nito. Ang kanyang pana at sa mahinang aswang tatalab samantala ang One Punch Man di lagi pwedeng gamitin sa lahat ng makaharap na aswang maliban sa dalawa lahat ng ibang malakas na kakayahan nito kailangan nakasanib ang robot maluluwabat ito agad, at napansin sa likod na may mga arnis na pwede niyan magamit, matibay daw ito kaya tiningnan niya ang kanyang talento para palakasin ito. Dinagdagan niya ang kanyang lakas at talino, sa pagiging mahusay dinagdagan niya ang science. Pagiging panday at Superman, nararamdaman niya sa kanyang utak ang pagbabago bigla siyang tumalino, nagbigay si system ng pagpipiliin kung anong palalakasin niya sa kakayahan niya. Nagulat siya kaya ang Kung Fu King Kong boxing cover ang pinili nito, at ang kanang kamay niya ay nabalot ng armament hockey, samantala ang piniling Valkyrie ay hindi pa pala patay at galit na galit ito na gustong manakit. Nanaginip si Virus na infected daw ang ating bida kailangan niyang putulan ng ulo ito. Huwag daw nitong hintayin na maging aswang siya. Pinagpawisan na si Virus dahil hindi niya kayang wakasan ang buhay ng minamahal niya. Nagising ito at nakita niya ang robot. Napa-atras siya sabay tinanong kung sino ito sumagot ang robot naka-charge daw ito kagabi at full charge na siya pagkatapos nakita si Virus na nag-inip. Paglapit niyo ay sinakal daw siya nito.
At dito nagtatapos ang Kabanata 127 hanggang 132. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.